Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung staffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit na ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gusto ko lamang pang i-share sa lahat ang pinagdaanan ko. Alam ko na nagkamali ako sa aking mga desisyon. At hindi ko na alam kung paano pa babawiin ang mga nagawa ko. DJ Lindsay, 3 years kami ng live-in partner ko. Tahimik lang ang pagsasama namin. Hindi kami madalas mag-away. Pero alam namin at aminado kaming dalawa na may kulang sa pagsasama namin. Hindi kami pareho masaya. Hindi kami nag-aaway pero sa tagal-tagal ng pagsasama namin, araw-araw magkasama kami na para bang nasanay na lang kami ng kaming dalawa lang. Sanayan, attachment, araw-araw ganito yung ginagawa. Walang pinagkaiba yung sitwasyon namin. Kasi paulit-ulit lang lahat ng nangyayari. Pero alam mo, DJ Lindsay, para sa akin, sobrang perfect niya na partner. Siguro nagkasawaan lang talaga kami. Hanggang isang araw, bigla na lang nag-message sa akin yung ex-boyfriend ko. Gusto niyang makipagkita sa akin. So ako naman, dahil nga bored na ako sa buhay ko, pumayag ako. Tumagal yung pagkikita na yon at naulit pa sa loob ng 3 buwan. Every other day kaming nagkikita. At for the first time, naramdaman ko na naging masaya ulit ako. Mas masaya ako sa ex ko kumpara sa kapag kasama ko yung live-in partner ko.
Kaya naman agad-agad DJ Lindsay, nag-decide ako na iwanan na lang yung aking partner. Tapos sabi ko, magsimula ulit kami ng panibagong relasyon, this time with my ex-boyfriend. Nagpatuloy pa ang relasyon namin ng 2 buwan. Masaya kami. Natupad na yung hinihiling ko na kilig sa tuwing kasama ko yung partner ko. Hanggang sa nakita ko na habang nasa isang mall kami, di ko alam kung bakit. Parang meron akong ibang pakiramdam nun, sabi ko sa kasama ko. Sabi nung boyfriend ko nung time na yun, hindi raw siya pwedeng umalis ng bahay. Dahil meron siyang inaasikaso na napaka-importante. Ako naman hindi mapakali. So pinabayaan ko lang siya. Imbes na siya yung kasama ko, hinila ko na lang yung kaibigan ko na mag-mall. To my surprise, DJ Lindsay, habang naglalakad kami sa lobby, kitang-kita ng 2 mata ko. Andun ang boyfriend ko, kasama ang asawa niya at 2 anak niya. At halata naman sa kanila na masaya sila bilang pamilya. Ora mismo tinawagan ko siya. Pero siya patong nagalit sa akin. Sabi ko, gusto kong magpaliwanag ka. Pero agad niyang binaba yung telepono. Maya-maya pa, ng bandang gabi na, siya naman yung tumawag sa akin. Abot-abot yung paghingi ng sorry. Sabi ko sa kanya, bakit mo ginustong magkabalikan tayo? Masaya naman pala yung married life mo. May asawa ka naman pala. Ang sabi niya sa akin, wala naman daw siyang sinabi na magbalikan kaming 2. Nagkikita lang daw kami dahil masaya kami. Pero para sa kanya, wala lang yun. Kasi magkaibigan lamang daw kaming 2. Alam mo yung sakit, DJ Lindsay? Yung sakit na grabe yung pag-asa ko. Iniwan ko pa yung matinong lalaki na live-in partner ko na sobrang bait, sobrang mapagmahal para lang sa kanya. Tapos malaman ko meron pala siyang ibang pamilya. Ngayon, DJ Lindsay, hindi ko na alam. Paano ko pa ibabalik ang tiwala ng ex-live-in partner ko sa akin? Gusto kong bumawi sa kanya, pero hindi ko alam kung paano. Gusto kong magkabalikan kami, pero hindi ko alam kung anong dapat kong gawin para humingi ng tawad sa kanya. Tulungan niyo po sana ako. Ayoko na lang pong sabihin ang pangalan ko. Pero hihintayin ko po lahat ng komento ninyo. Ito po ang lihim ng aking liham.
Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin sa buong Energy FM. Oh, sinusolo ko yung oras ba? 18 minutes after 9, 9:18 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyon na same, pero iba! Pagka we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Ang dami nagme-message, karma is real. Grabe ka naman. Alam mo, eto ha, sa lahat po na hindi po nakapag-umpisa nung pong story natin. Ito pong, alam mo, pangalanan na lang natin siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Eva. Ano si Eva? Sorry natin. Para lang alam mo yun, meron tayong pagkakapitan na pangalan, di ba? Ito si Eva, meron siyang tahimik na relasyon with a live-in partner, okay? Tapos, boring, sabi niya boring, pero alam naman niya na talagang napaka-ideal nung kanyang live-in partner dahil napakabait. Alam mo yun, mapagmahal sa kanya. Yun nga lang, sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, paulit-ulit lang yung kanilang ginagawa. Kumbaga, boring na daw yung moment. Boring na yung life kasi wala nang bago, ganyan. So, nung biglang nagkaroon ng temptation, biglang nagparamdam yung kanyang ex-boyfriend. Hindi niya nahindian si ex-boyfriend. Ang nangyari, nakipagkita siya, tapos to the point na sobra siguro siyang na-infatuate ulit. Tapos iniwan niya yung kanyang live-in partner para dun sa kanyang ex-boyfriend. Okay ah! Eh ang nangyari, nalaman niya na ito palang ex-boyfriend niya, merong ibang pamilya. Wow! As in, happily married naman pala, tapos meron talagang masayang pamilya. As in, may 2 anak. Kita ng 2 mata niya. Ngayon, ang gusto niya mangyari, makipagbalikan dun sa kanyang live-in partner, pero hindi niya raw alam kung paano babawi. Hindi niya alam kung paano magsusorry, hindi niya alam kung paano, 'di ba, iaayusin ulit yung kanilang relasyon. So, ano ba ang kailangan gawin nitong si Eva para makuha ulit ang tiwala at simpatsya ng kanyang live-in partner, yung kanyang ex-live-in partner? Lihim ng liham. Ano ba sa tingin mo? O, sabi ni Ate Rosie, minsan kasi wag asyumera, lesson learned lang sa'yo yan. Oo, sabi ni Yornabs, matutong makontento at pahalagahan kung anong meron ka. Oo. Sabi naman po dito ng mga ibang pangga po natin, OMG, ang sikit-sikit naman, sabi ni Ate Rosie. Lihim ng liham. May basa pa tayo, sabi ni Mia. Sabi nga, doon ka sa totoong pipiliin ka araw-araw kahit hindi ka mahal araw-araw. Wala namang perfect na relasyon or perfect na karelasyon. Ang importante, marunong tayong makontento sa taong pinili natin. Basta hindi tayo sinaktan or hindi tayo sinusukuan. Ayun lang. Salamat sa lesson, ate. Kung mahal ka pa din ng live-in partner mo, may possibility of a second chance. If ever magkabalikan kayo, I hope you stick with him and make up for your mistake. Pero kung hindi naman, hayaan mo na rin siya na makahanap ng taong mamahalin siya at makaka-appreciate sa kanya ng buong buo. Lihim ng liham. Sabi naman po ni Kim, who am I to judge? But you don't deserve your live-in partner. After mo siya iniwan for your ex, you have the audacity na makipagbalikan pa sa kanya? My goodness, iniwan mo siya for some other guy despite na alam mong mahal na mahal at inaalagaan kanya ng maayos. Mabuti siyang lalaki. Then now, nung nag-fall yung other guy, makikipagbalikan ka? Ang selfish mo naman po. Whatever happens, keep it as a lesson na lang at hopefully, hindi mo na ulitin yan sa susunod na relationship mo if meron man. Whatever happens to you, I think we can all say na deserve mo yan. Lihim ng liham. Sabi naman ni City, ay naku, napaka-familiar po ng kwento na yan. Yung iniwan niya po yung boyfriend niya dahil nagpakasal sa ex niya. Yun pala failure po yung napangasawa niya. Ay naku, narinig ko na po yan kasi parang sa akin po nangyari yan. Talaga.
Grabe naman. Sabi naman ni Michelle, ating huwag kang umasa na babalikan ka pa ng live-in partner mo. Hindi laging kilig ang umiiral sa relasyon. Minsan, paganahin mo rin yung sense of humor mo kasi. Kung nakontento ka lang sana, edi sana di ka umabot sa point na kinwestiyon mo pa yung paano kayo babalik o paano ka makikipagbalikan sa ex-live-in partner mo. Iniwan mo na nga eh. So, hindi na para balikan pa. Hindi rin para magstay siya sa'yo dahil hindi ka naman nakokontento sa buhay mo. Diba? Almost perfect na yung relasyon, walang away. Nagsawa ka kasi masyadong perfect ang buhay mo kasama ang live-in partner mo. Diba yun ang goals ng iba? Sinayang mo lang. Ay, sa true ka dyan. Lihim ng liham. I-message niyo po kami. Nandito po kami sa facebook.com/energyfm1067. We are live actually. So pagpunta mo dyan sa aming Facebook page, hanapin niyo po yung live. Then dun ka mag-comment sa comment section. Sabi naman ni Abet, yan tuloy ate ang napala mo na mangka ka sa dalawang ilog. Kaya ngayon, nga ka. Sabi naman ni Darwin, kilig now? Kasalanan later. O diba, nang dahil sa boring yung relasyon mo sa ex-live-in partner mo, hahanap ka ng iba para mapunan ang pagkukulang niya? Tiwala ang sinira mo. Nakakalungkot lang na kung sino yung matinong partner, yun pa ang niloko. In short, iniputan sa ulo. Lihim ng liham. Sabi naman ni Bruce, watching from Korea, kaway-kaway sa sender, wag ka na beb bumalik sa ex-live-in partner mo kasi magiging toxic lamang ang relasyon ninyong dalawa. Hi, sabi naman ni Marife, iba trip mo te. Pag na-bored ka na sa isang relasyon, naghahanap ka ng iba, nakarma ka, hindi ka, di ba? Di iyak-iyak ka dyan. Makontento ka na lang kasi isang size lang. Anong size? Isang muna dyan, DJ Lindsay. Alam nyo, actually yung 3 years, bakit hindi ka makali ate? Ba't hindi ka matahimik? Diba? Ilang taon ka na ba dyan? Hindi kasi kapag ganyan, yung hindi pa masyadong stable yung relationship, minsan it comes with age and maturity. Minsan nga wala naman din sa edad eh. Diba? Kung mature ng isang tao o hindi. Wow! Siguro talagang nagkakamali talaga. Ganyan. Yun nga lang may mga pagkakamali tayo na minsan nabibigyan ng second chance, pero kailangan din natin tanggapin minsan na meron tayong pagkakamali na hindi na natin maitatama pa or hindi na natin mabibigyan pa or hindi na tayo makakakuha ng second chance. Minsan, one chance is enough para patunayan mo yung sarili mo at yung pagmamahal mo doon sa tao, di ba? Yun yung masakit na katotohanan. Hindi lahat ng bagay may second chance, may third chance. Ang swerte mo kapag nabigyan ka ng second chance, pare. Wow! Pero sinasabi ko sa'yo, hindi lahat nagbibigay ng second chance. Lalo na ang mga lalaki, oh my gosh, may ego ang mga yan. I'm telling you, oo. Iniwan mo siya for this guy. In the first place, ex mo na yan eh. Bakit binalikan mo pa? Bakit, di ba? Bakit, anong tawag dito, sumugal ka pa one more, for another try, di ba? Ex mo na yun eh. Ibig sabihin, may problema kayo noon kaya kayo nagkahiwalay. Tapos kaya kayo naging kayo ng live-in partner mo kasi meron ka nakitang quality sa kanya na wala doon sa ex mo, utang na loob. O tapos binalikan mo rin yung ex mo. Anong meron? My goodness. O bored ka. O sana nag-ML ka. Nag-ML ka na lang sana. O di kaya nag-counter-strike ka. O. Diba? O kaya, yan, pamol-mol ka dyan. May pagkwentuhan ka sa mga kumarsi mo, ganyan. Pero hindi para bumalik. Alam mo kasi, ang pagkamiss sa isang tao, it's a kind of feeling that is very normal and natural because we are only humans. Diba? Mga tao tayo, nakakaramdam tayo ng feeling of, missing somebody, longing for somebody. But that doesn't mean na kailangan natin balikan yung tao na yun. Pwede nating i-indulge yung sarili natin with all the memories of the past, pero hindi ka babalik doon sa tao na yun, yung nagbigay ng memories sa'yo. Yun ang mali, wititit witchikels. Ekis cannot be. Wow! Diba? Wag kang babalik dun sa tao na nanakit sa'yo. Diba? So ngayon ang tanong sa atin, paano daw ba niya makukuha ulit yung simpatsya at yung loob nitong kanyang live-in partner? Mahal ko pangga ko, baby ko. Lihim ng liham. Alam mo, kung mahal ka ng live-in partner mo, mabibigyan ka ng another chance. Makukuha mo yung loob niya. Pero kung wala nang pagmamahal sa'yo, dahil sobrang, alam yun, natapakan mo yung pagkalalaki niya, ganyan, wala na, sorry to say, pero wala ka nang mapapala. Pwede mong gawin ang lahat, no, ate girl,
Eva, pinangalanan natin siya ng Eva. Pwede mong gawing lahat, 'di ba? Baliktarin natin, ikaw naman yung pumorma sa kanya, bumawi ka sa kasalanan mo. Tingnan natin kung, 'di ba, bibigay siya or what, kung bibigyan ka pa niya ng second chance. Basta ibigay mo lahat ng effort mo. I-message mo siya araw-araw, puntahan mo siya araw-araw, kulitin mo siya. 'Di ba? Ibigay mo yung 100% mo. Pero kung sa tingin mo wala nang chance dahil nasaktan siya, dahil natapakan yung ego niya, yung pagkalalaki niya. At kapag sinabi niya sa'yo na sorry, irespeto mo naman yung hinihiling ko, tigilan mo na ako, then tumigil ka na. Diba? Kasi minsan may mga ganyang lalaki na irespeto mo yung hinihiling ko. Sa ngayon ayaw kitang makita, sa ngayon ayaw kitang makausap. Kasi iba yung pinagdaanan ko, iba yung nangyari sa atin. Diba? So, ibigay mo yun sa kanya. Kapag yun yung sinabi ng lalaki, siguro papahingayin mo muna siya ng ilang taon. Tapos, who knows, after 5 years ulit, malay mo, mag-sparkle ulit yung inyong pagmamahalan. Hindi natin alam. Pero, one thing's for sure, kapag mahal ka ng lalaki, bibigyan ka pa niya ng, magkakaroon pa kayo ng another chance. Pero kung wala na, talagang natapakan na yung pagkalalaki niya, wala na te, sorry, oo. Paktay na diha. O, sabi dito, dapat inalam mo muna kung may asawa or wala. Mahirap ganyan kasi may asawa tapos. So, nakikipagkita ka. Tama ba? Ang bilis kasi ng mga messages. Sorry na. Oo. Sabi dito ni Angel, good morning DJ Lindsay. Para quits pa ulit ang kanta ng Hihinayang by Jeremiah. O sige, pa-play natin yan in a bit, ha? Ate, humingi ka ng tawad at second chance. Pag mahal ka pa, papatawarin ka niyan si kuya. Kapag hindi na, nganga ka na lang. Diba? Iba naman din talaga nagagawa ng pagmamahal ng lalaki kapag talagang head over heels, talagang in love and mahal ka ng lalaki. Patatawarin ka, 'di ba? Pero kapag hindi, ay naku, goodbye sa'yo. Wow! Kahit sino naman. So if I were you again, gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin para, alam mo yon, ma-prove sa kanya na nanghihinayang ka nga, 'di ba? Or talagang sincerely, you are sorry for what you did. Ganyan. Gawin mo ang lahat. Ngayon kapag nagawa mo na ang lahat tapos hindi pa rin siya, sorry ka na lang. Oo. Wow! Learn from your mistakes na lang. And hindi porket, alam niyo po ang mga relasyon, nagiging boring naman talaga yan. May phase na nagiging plateau ang relationship, no? Na parang, ay, walang excitement. Ay, oo, hindi, parang hindi ako mahal nitong jowa ko ngayon. Ay, ba't parang lagi siyang galit sa akin? Yan, parang walang nangyayari sa life naming dalawa. Pero alam nyo, obligasyon nyo yun, responsibility ninyo yung dalawa bilang lalaki at babae na nasa isang relasyon to make things spicier, 'di ba? At alam mo yun, maging exciting lahat ng mga gagawin ninyo. 'Di ba? Number 1, huwag kayong mawawalan ng pag-uusapan. Kaya kung ako sa inyo, lahat ng mga nakakalat dyan sa tabi-tabi, basahin ninyo. Tapos kapag wala kayong ginagawa, magkwentuhan kayo ng jowa mo. Wow! 'Di ba? Ano pa? Always, explore together. 'Di ba? Always date each other. Even once a week will do kapag, alam mo yon, pag nakakaangat ka naman sa laylayan ng lipunan, may budget ka naman, 'di ba? O kaya maglaan ka talaga ng budget para makapag-date kayo ng jowa mo. At hindi naman kailangan maging expensive yung mga date ninyo. Tuhog-tuhog will do. Parang ang pangit pakinggan ng tuhog-tuhog will do. Yun, yung tambay lang sa tindahan, tapos kain lang kayo doon, 'di ba? Hindi kailangan mahal. Hindi kailangan mamahalin yung mga kakainin ninyo. Pagpasalamat na lang kung mamahaling restaurant, ganyan. Oo, pero hindi kailangan maging mahalya ang mga dates ninyo together. Yung kasama nyo lang yung isa't isa, tapos nag-exchange lang kayo ng energies, intimate lang kayo in your own ways, hindi sa malaswang way. Pero kung gusto nyo rin naman yung way na yon, why not? Diba? Again, obligasyon at responsibilidad ninyo na pasayahin ang isa't isa and to make things exciting. Diba? Pero wag tayong, alam mo yun, wag tayong pupunta sa ibang landas kapag medyo boring ang relationship. Kasi it happens, nangyayari talaga yan. It's a natural phenomenon. Ganun talaga ang life. Walang perpekto, pero nandun yun sa taong pipiliin mo sa araw-araw. Wow! As for you, Ate Eva, ate sender natin, again, gawin mo ang lahat para patawarin ka niya. 9:32 na po ng umaga.
As requested over our comment section dito po sa live, this is Jeremiah with the song ng Hihinayang. Only here sa 106.7 Energy FM. Once again, ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. And I'm gonna be with you up until 11 in the morning. Kaya naman, tutok lang.